Long time no see mga ka-DIYers, welcome back po sa ating channel. Ngayon po may bagong project po tayo. Gagawin po natin yung aming bed, which is 54 by 75 po ang size. Ito po guys, bumili po kami ng mga gamit para magawa po yung bed. Kasi instead po na bibili po kami, medyo mamahalan po kami. Kaya bumili po kami ng bagong drill at saka pamputol po ng plywood. Circular saw po. So medyo magastos po kasi mahal na po pala ngayon yung plywood. Na-realize po namin ng gumastos po kami ng mga kulang-kulang 5,000 sa mga plywood pa lamang. Plus po yung mga gamit namin. So parang mabot po siya ng 8,000 mahigit. Pero sulit naman po kasi nagkaroon po ako ng panibagong tools na para po sa mga future projects sa bahay namin. So ngayon po unahin po namin yung bed kasi may nakita po yung asawa ko na mga peste sa loob ng bahay kaya natakot po siya. So gusto po namin lumipat sa taas kahit hindi pa po napalitadahan yung wall. So aakyat po daw muna kami sa taas para sa safety po ni baby. At saka para makonvert na rin po namin sa playground, sa playroom, yung kwarto na ginagamit namin ngayon. Medyo crowded na po kasi halos lahat po kasi ng gamit namin isan doon at saka hindi na po nalilinisan. So guys, ito po yung bed na ginawa ko. Gumamit po ako ng mga kahoy na size 1 by 3 po. Yun po yung mga framing ko. Tapos yung plywood po natin is 3/4. Ordinary lang po yan. Kasi medyo may kamahalan po talaga yung halos doble po yung marine na plywood. Supposed to be marine po talaga yung required yan. Ang gagawin lang po talaga namin kaya ordinary plywood lang po yung ginamit namin. Huwag na lang po pipinturahan. Baka po kasi matuklap. Prone po kasi sa tuklap yung mga ordinary plywood po kasi. So ang magiging future po niyan is bibilhan na lang po siguro namin ng sticker. Para yun na lang po yung design niya. Yung pinaka frame niya po guys, puro plywood lang po. Tapos yun, gumamit po ako ng pako at saka black screw. Yung black screw po hindi siya masyadong effective. Ginamit ko lang po siya dito sa 1 by 3 na kahoy para hindi po mag-crack. Tapos yung the rest po pinako ko na po kasi hindi rin po siya maganda pag black screw at saka plywood. Dinamihan ko na lang po ng mga pako. So medyo box type lang po yung design namin. At saka wala pa po sa ngayong headboard. Kasi nagpaplano pa po kami kung ano yung gagawin namin sa headboard. Either maghanap kami ng mabilhan or gagawa kami ng sarili naming headboard in the future. Sulit na sulit po talaga yung makabili ka ng sarili mong circular saw kasi medyo mapabilis po yung paggawa mo ng project. Especially po sa pag-cut ng plywood. Napakahirap po kasi guys mag-cut ng plywood lalo na pag lagari lang yung ginagamit mo. Mabilis po siya mapurol tapos abutin talaga ng katagalan. Like nung ginawa namin yung forma ng poste namin. Halos kalating araw po yung pagputulang ng plywood. Siguro kung dati bumili na kami ng circular so napagaan yun. Napabilis talaga yun. Pero medyo gipit pa kami nung time na yun. So ngayon medyo nakakautang na kami. Kaya po nakabili kami ng circular saw. Yan ba po guys. Kailangan mo kasi gawin yung higaan kasi request yan ng misis ko. Kaya umabsent po ako ng 2 araw. Hindi po ako bumiyahe ng time na yan. Yan na daw po kasi yung pahinga ko, yung project na yan eh. Pero nakakatuwa naman. Sa loob kasi ng 1 araw natapos ko yung bed namin. Hindi mo akalain. Nakalain ko kasi maaabot pa yun ng mga 2 days bago siya matapos. So 1 araw lang. Kaya nakalipat agad kami sa taas sa loob ng 1 araw lang. Hindi naman nagpasaway si baby kahit pa paano. Nahayaan lang namin siya umiyak tapos kukunin saglit. Naintindihan naman niya siguro kung tutulog kami sa baba. Nakakatakot sa kanya. Saka medyo fresh po sa taas at maganda yung hangin. Kaysa sa baba po. Ayun po, nakita po namin yung bed sa taas. Medyo may kabigatan kasi parang umabot po siya ng 1.5 plywood yung bigat niya. Medyo mabigat po talaga. Kaya tinulungan na po ako ni Mrs. para may akit. Yun, habang ginagawa ko po yung bed, si Mrs. naman po nasa taas siya. Sinisira niya yung lumang bed namin. Yan po yung single size lang po yan na bed. Yan po yung dating bed na siya pa lang po yung bumili.
So siya po yung nagsira kasi excited na po kasi siya lumipat sa taas. So ginawa niya, pinagbabaklasan po niya. Pinaiwan ko lang po yung frame sa gitna kasi sabi ko in the future gagawin ko po yung another project. Yan po, nung nilipat na po namin, yan na po yung resulta sa loob. Sulit po yung pagod namin sa buong araw. So naglinis na po kami after namin gumawa ng bed. Kasi kinabukasan may panibagong project na naman po kami, which is yung sofa. Abangan niyo po sa susunod nating video.